Ulitin ko po, ibalik natin ang papuri sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At kaisa po ninyo ako sa pagdiriwang na ito na totoo na kaibuti ang Diyos. Amen? Sabihin nga po natin. Yeah? Tapikin natin yung ating katabi, kaibuti ng Diyos. Yes, purihin po ang Panginoon. Siya dapat ang mapapurihan, hindi po tayo. Be seated, please. Sa ngalan po ng Panginoong Hesus at sa ngalan ng aking pamilya, ganoon din po sa aming church, ang CBBC, TC, Channel of Blessing Baptist Church, kami po ay bumabati, nakikisa sa inyong kagalakan na tunay po na sa 16th anniversary ng Church ng Panginoon na ito, ay patuloy natin nasasaksihan kung gaano kabuti at makapangyarihan ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Isang papuring palakpak sa ating Panginoon muli, mga kapatid. Siya lang dapat talaga ang may taas sa buhay ng church na ito. At ito po yung ating pag-uusapan na gusto ko pong makita po natin. Kasi po, marami nagsasabi na yung church nila, totoong church, di ba? Marami nagsasabi na sa bawat kinabibilangan na iglesia, sinasabi nila na yun ay totoong church ng Panginoon. Totoo ba kaya? Ito ay malaking katanungan. At ito po ay makikita po natin sa pamagitan ng salita ng Panginoon na siyang pag-aaralan po natin ngayon. Binasa po natin kanina yung ating teksto, yung Matthew chapter 16, verse 13 to 20. At ito po ay pinamagatan kong the true church is founded by Jesus Christ. The true church, ang founder nito, ay ang Panginoong Jesucristo. Anong ibig sabihin po nito? Pag sinabi natin, kasi pag tinatanong tayo, sino ang founder nyo? Kasi ang akala nila, ang church natin, di ba? We belong to the Southern Baptist Church. Di ba? Tinatanong nila, sinong founder nyo? Akala nila kasi mayroong tao, na gaya ng, alam natin, iba na talagang, mayroon talagang tao na tinuturing nilang founder. Pero sa atin, walang tao na nagtatag ng church na ito. Kundi ang nagtatag nito ay ang Panginoong Hesus mismo. Amen? Dapat na intindihan po natin yun. Kaya tignan po ninyo, anong advantage dahil ang church na pinabibilangan natin, gaya ng Lakeview Southern Baptist Church, ay tinatag ng Panginoon. Diba? Mawala man ang mga leader, patuloy pa rin ang gawain ng Panginoon. Pero tingnan nyo po. Diba? Lately lang, namatay yung isang leader ng sinasabi nilang totoong church. Nung namatay yung leader, nag-away-away na. Kasi wala na yung tinuturing nilang leader. Sino daw yung papalit doon sa kanilang leader? So makikita po ninyo na talagang nasa tama tayong church. Huwag tayong magalinlangan. Pero gusto ko rin makita natin, ano ba itong totoong church na ito? Yun ang dapat nating sagutin sa pamagitan ng salita ng Panginoon. So sabi po doon sa verse 16, kasi tinanong sila ng Panginoon in verse 15, kayo, pwede bang ilagay po natin doon sa ating, please yung verse 15. Ang sabi po dito kasi, okay, basahin ko na lang po. Ang sabi po dito kasi, sa kanyang sinabi sa kanila, datapwat ano sabi ninyo kung sino ako? Tinatanong ngayon ng Panginoon, doon sa kanyang mga alagad, sino siya? In verse 16, ito po yung sinabi. At sumagot si Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. You are the Christ, the Son of the living God. So,
I believe na ang church na ito, by the way, ang church kasi ay hindi po ito yung building. Ang church kasi, from the word ecclesia, alam natin po yon, ito yung mga tao na tinawag ng Diyos mula sa kadiliman. Yung mga tao na binago ng Diyos ang kanilang buhay. Hindi perpekto, pero binago ng Diyos ang kanilang buhay. Ito po yon, ito po yung church. So, sa pamagitan po ng salita ng Panginoon, sa pamagitan po ni Pedro, sabi niya, ikaw yung Kristo. Ang anak ng Diyos na buhay. Anong ibig sabihin po nito, mga kapatid? So, dito po, makikita po natin, a true church, the foundation of the true church, the foundation of their faith, in terms of salvation, is in Jesus Christ alone. Mga kapatid, ang pundasyon ng ating pananampalataya, in terms na pinag-uusapan ay kaligtasan, ay sa pamagitan lamang ng ating Panginoon Jesucristo. Wala nang iba. Wala namang iba. Alam natin, mga kapatid, in Acts chapter 4, verse 11, verse 12, ang verse 12, 11 and 12, andyan ba yan? Sabi po dito, Jesus is the stone you builders rejected, which has become the cornerstone, batong panulukan. And verse 12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven give to mankind by which we are saved. So sinasabi po dito, mga kapatid, na kay Kristo lamang. Sa madali pong salita, ito lang ang pangalan na binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. So yun po yung pinanghawakan po natin. I believe ito yung pinanghawakan po natin. Amen po? Kay Kristo lang. Wala nang iba. Sinasabi po dito kasi na talagang yung batong ito, yung panulokang batong ito, na siyang ipinako nyo sa krus, siya lang ang tanging kaligtasan. And then, ano pa po? In Ephesians chapter 2, verse 20 to 22, sabi po dito, build on the foundation of the apostles and prophets, which Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. Pansinin po palagi yung cornerstone. Batong panulukan. Yun po yung sinasabi. In verse 21, in Him, the whole building is joined together. Inambing tayo sa isang gusali. And rises to become a holy temple to the Lord. And in Him, diba? And in Him, you two are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. 22. Yes. And in Him, you two are built together to become a dwelling place, dwelling in which God lives by His Spirit. So ito po yung sinasabi. Ang pansinin po natin dito palagi, yung cornerstone. Nilalagay dito. At yung tinatawag na cornerstone na yun, yun po yung sinabi ng Panginoon doon sa kanyang pagtatatag ng kanyang iglesia. In verse 17, balik na po tayo doon sa ating teksto. In verse 17, Matthew 16, verse 17. Anong sabi ng Panginoon? Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but my Father in heaven. Pinagpala ka, sabi ng Panginoon kay Pedro. Alam mo ba, kapatid, pinagpala ka. Sabihin mo nga sa iyong kapatid, pinagpala ka. Alam mo, once na pinagpala ang Diyos ang isang tao, walang magagawa si Satanas sa taong ito. The devil cannot curse what God has blessed.
Tandaan po natin yan. Kaya once na ikaw ay mananampalataya sa Panginoong Hesus, kinilala mo talaga siya, you are the Christ. You are the Son of the living God. Ikaw ay pinagpala ng Diyos. Malalim po ito, kasi pag sinabi mong you are the Christ, the Son of the living God, kinilala mo si Kristo, hindi lang Panginoon, hindi lang siya tagapagligtas, kundi kinilala mo na siya ay anak ng Diyos. Marami po kasing mga tao na ang kanilang katuruan ay hindi Diyos si Kristo. Pero once na hindi mo kinilala si Kristo na Diyos, wala kang kaligtasan. Wala po. Kasi ang nagliligtas Diyos, hindi ang tao. Tandaan po natin yan. Ang nagliligtas ay Diyos. Ang nagbabago ng buhay ay Diyos, hindi tao. Bakit nagkatawang tao ang Panginoon? Alam natin ang purpose kung bakit nagkatawang tao. Kasi hindi mo naman pwedeng ipako yung Diyos. Ha? Because God is His Spirit. Hindi mo siya pwedeng ipako. Pero siya ay Diyos. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya dapat yun po yung ating kikilalanin. Siya ay Diyos. Alam natin yan. Philippians chapter 2, di ba? Sinasabi doon niya siya ay Diyos. So pinagpala po tayo. Pinagpala ng Diyos ang iglesyang ito. Amen? At nakita po natin kung paano ang galaw ng Diyos sa iglesyang ito. And then in verse 18, mga kapatid, sabi po dito, and I tell you what you are, Peter, and on this rock I will build my church, and the gate of Hades will not overcome it. Ang sinasabi po dito, mga kapatid, na yung church na itinatag ng Panginoon, kahit kamatayan, hindi makapangyayari. Hindi pang kapangyayari. Pansinin po ninyo, mga kapatid. Yeah? And on this rock, sino yung rock na yon? I will build my church. Ito po yung ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid. Siya mismo, yung rock na yun. Kaya kung ang pananampalataya mo ay ang pundasyon ay ang Panginoong Jesucristo, huwag kang matakot. Kasi kahit kamatayan, hindi magtatagumpay. Anong ibig sabihin nun? Na kahit kamatayan ay hindi magtatagumpay. Mamaya makita po natin. Diba? So the foundation, number 2, the foundation of these people, of this church, built by Christ, in terms of their doctrine, maraming mga klase-klaseng doctrine, is the teaching of our Lord Jesus Christ. Maraming doktrina, maraming turo, pero gusto kong i-focus natin yung ating sarili tungkol sa kaligtasan. Anong sinasabi po ng Ephesians chapter 2, verse 8 and 9? Diba? For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Sinasabi po dito, mga kapatid, ay ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. Diba? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa para wala tayong may pagmalaki sa Diyos. Maliwanag po ito. Kaya, ang pinangawakan po natin ay hindi po tayo naligtas dahil sa ating mga gawa. Hindi po, kundi biyaya po, regalo po ito ng Diyos. Yun ang kagandahan sa atin. Sa ating pananampalataya, sa ating pinanghawakang aral ng ating Panginoong Jesucristo. So ano yung gawa? Ang gawa po ay, ito lang po yung resulta
nung pananampalataya mo sa Panginoon. Mamaya, makita po natin, as we go along sa ating pag-aaral, makita po natin. In John chapter 11, verse 25 to 27, ito na po yung sinasabi ko po sa inyo kanina, na Jesus said to her, itong si magkapatid na Martha at Maria, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Makita niyo po. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? So dito po mga kapatid, pinapakita, sinasabi ng Panginoon na ang mga mananampalataya sa Kanya, gaya natin na tayo yung mananampalataya, datnang ka man ng kamatayan, muli kang mabubuhay. At yung nabubuhay ngayon, hindi nila mararanasan ang mamatay. Ang anong ibig sabihin, pag dumating ang Panginoong Jesucristo, nabuhay ka, hindi mo na mararanasan ang kamatayan. Physically, hindi mo na mararanasan. Ganon po makapangyarihan ng Diyos na ating kinikilala. Pero paano, Pastor, yung ating mga mahal sa buhay na namatay na? Yes, naranasan nila ang kamatayan. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Bubuhayin sila muli. Ganon po makapangyarihan ng Panginoon. So kung tignan po natin mabuti, napakabuti talaga ang Diyos. Diba? Kasi alam natin na dahil sa ating kasalanan, kaya nagkaroon tayo ng kamatayan. Kasi yun, kamatayan na ito ay kabayaran ng nagawa nating kasalanan. Pero despite of this, kasi lahat naman tayo makasalanan, supposed to be mararanasan natin ang kamatayan. Supposed to be mararanasan natin ang parusa sa impyerno. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, hindi tayo paparusahan. Diba? Kaya nga po, pansinin po ninyo na once na ang isang tao ay sumampalataya sa Panginoon, mayroon siyang kasiguraduhan. Yung ating pong pananampalataya, mayroon tayong assurance of our salvation. Hindi tayo nagdadalawang isip na, ligtas ba ako? Pupunta ba ako sa langit? Yes, kasi yun ang sinasabi ng iyong Panginoon. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Diba? So yun dapat ang ating pinanghawakan. Yun dapat ang ating pong doktrinang dinadala bilang isang mananampalataya. Pangatlo po, mga kapatid, in verse 19. Anong sabi doon sa verse 19? Matthew 16, verse 19. Ang sabi po dito, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be lost on heaven. Pansinin po ninyo, sinasabi dito, bibigyan kita ng susi. Kaya makikita nyo, siguro yung iba dito, hindi nila nakikita, kasi hindi naman kayo, iba siguro sa inyo, hindi kayo nakapasok sa ibang simbahan. Kami kasi, dati ay Katoliko. So sa simbahan namin, mayroon doon imahe si Pedro, may hawak-hawak siyang susi, ang laki. Kasi yun ang kanilang pananaw. Yun ang pananaw ng dati kong kinasaniban. Mayroong susi si Pedro. Kasi siya ang may hawak daw ng susi ng langit. Yun ang paniniwala. Pero yun ba ang sinasabi na pagbibigay ng susi kay Pedro? Yun ba? Susing literal ba? Hindi po. Hindi po. Ang susi pong ito ay binigay kay Pedro kasama ang mga alagad
para sila ang gamitin ng Diyos para ipahayag ang kabutihan ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Yun po yung ibig sabihin. Hindi lang kay Pedro, hindi lang sa kanyang mga alagad, kundi kung ikaw ay tunay na mananampalataya, binigyan ka ng susi ng Diyos. Ang susing ito na mabuksan ang kaisipan ng maraming tao tungkol sa kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin po, mga kapatid, ang bawat mananampalataya ay binigyan ng susi ng Panginoon upang magsalita tungkol sa Panginoon. Kaya nga po, mga kapatid, maaring sinasabi mong ang pundasyon ng iyong pananampalataya ay ang ating Panginoong Jesucristo. Maaring sinasabi mong ang doktrina mo ay galing sa Panginoong Jesucristo. Pero kung wala po ito, wala po ito sa buhay mo, magkakaroon ka ng problema. Ano ibig sabihin? Puntahan po natin. Gusto ko lang pong makita natin kung ano ang ginawa ng mga lingkod ng Diyos na ito. Ang kanyang mga alagad. In Hebrew, chapter 9, verse 14. Sabi po dito, how much more then will be the blood of Christ, who through the eternal Spirit, offered himself unblemished to God, cleanse our conscience from act that we learn what lead to death, so that we may serve the living God. Yun, nasisilaw ako. Yan po. Ang sinasabi po dito, sa ating lingwahe, sabi dito mga kapatid, na sa pamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, minsanan lang niyang hinandog. Sabi po dito, para yon ang maglinis sa atin, kasalanan. Kasi po, nung unang panahon, pag may magkasala ang tao, dugo ng hayop ang kanilang inaalay. Pero ngayon, ang inalay ay ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po nga dyan, kung ikaw ay manampalataya sa Panginoong Hesus, hinugasan ka ng dugo ng ating Panginoong Hesus, sabi po doon sa dulo, ikaw ay maglilingkod sa Panginoon. Amen? Diba? Minsan kasi, sinasabi natin na sumampalataya ako sa Panginoong Hesus, hinugasan na ako ng dugo ng ating Panginoong Hesus, pero nakalimutan mo yung paglilingkod sa Panginoong Hesus. Di ba? Yun ang kulang minsan eh. Kasi marami sa mga mananampalataya, diba, na hindi nila naunawaan talagang mabuti kung ano ang dapat maging buhay ng bawat mananampalataya. Sabi po dito, paglilingkod sa Panginoon. Paano tayo maglingkod? In Romans chapter 12, verse 11. Mga kapatid, Romans chapter 12, verse 11. Ang sabi po dito, gusto kong Tagalogin, mga kapatid. Huwag mga tamad sa pagsusumikap. Maniningas sa Espiritu. Mapaglingkod sa Panginoon. Yun po yung sinasabi dito. Gaya ng sabi ko kanina, maraming Kristiyano. Yung tinatawag na Zimbabwe. Hindi kasi nila naintindihan mabuti kung bakit tayo iniligtas ng Diyos. Ang cycle nagsimula sa 12. Pero pansinin mo, bakit inabot ka ng kaligtasan na ito? Diba?
Hindi lang po yan, mga kapatid. Napakahalaga ito. Ephesians chapter 6, verse 5 and 8. Ephesians chapter 6, verse 5. Ang sabi po dito, mga alipin, magsitalima kayo sa mga yaon ayon sa laman ng iyong mga Panginoon na may takot at panginginig sa katapatan ng iyong puso na gaya kay Kristo. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkos gaya ng alipin ni Kristo ang ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Maglingkod na may mabuting kalooban na gaya ng Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang napagalaman ang anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa, ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin, ulaya. Sinasabi po dito mga kapatid, itong konseptong ito, yung sinasabi sa Ephesians chapter 6, ito po yung nangangamuhan. Ito po yung bilang alipin. Ibig sabihin, yung nagtatrabaho ka, halimbawa sa kumpanya, diba? Ang sinasabi po dito mga kapatid, ay may nakakakita man o wala, maging masipag ka sa pagtatrabaho. Gampanan mo yung dapat mong gampanan. May nakakakita man o wala, kasi mayroon nakakakita. At yun ang ating Panginoon. At yun ang magpapala sa atin. Diba? Mayroon pong nagpapala ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoon Jesucristo. So ilagay natin, kahit sa church, kung ikaw ay naglilingkod, kahit wala si pastor, dapat ginagawa mo yung trabaho mo na maayos. Diba? Kasi wala man si pastor, pero mayroong nakatingin. Kung gusto mo, pagpalain ka ng Diyos. Dapat kilalanin mo na ang pinaglilingkuran mo, hindi si pastor. Dapat kilalanin natin na ang pinaglilingkuran po natin ay ang Panginoong Hesus. Napakaganda pong basihan po ito sa buhay po natin. Sa trabaho natin, sa bahay natin. Diba? Bilang tatay, ginagampanan mo yung tungkulin mo. Diba? Para sa iyong pamilya. Pero, sabi dito, gawin mo yon sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At kung gagawin mo yon, pagpapalain ka ng Diyos. Bawat sa atin. Diba? Ma-overcome na po natin yung ugali na pag walang nakatingin sabi nga po ay kung wala yung pusa, naglalaro yung daga. Kasi may nakatingin. Mayroong Diyos. Kasi ang plano naman ng Diyos, sabi, di ba? Napakabuti. Di ba? Huwag natin kalimutan. Matagal ng panahon, gawa na yung plano ng Diyos sa atin Kumbaga sa mga hininyero, naka-blueprint na Diba? Titingnan na lang ng Diyos kung yung naka-blueprint na yan ay isasagawa mo. Diba? At pag isinagawa mo yan, na ayon sa kanyang kalooban, darating ang pagpapala. Yun ang prinsipyo ng Diyos Diba? Kaya dapat natututo tayo. Diba? Ngayon, ano ang dapat mangyari sa buhay natin? Sabi kanina, nakita na po natin, paano maglingkod. Maglingkod na mayroong kasiyahan sa ating puso. Maglingkod na sa Diyos tayo naglilingkod. Ngayon, paano po ang pinakamataas na antas na magagawa ng isang Kristiyano para sa ganon ay
makapaglingkod siya sa Panginoon. Kunin natin sa buhay ni Pablo. Diba? Alam natin ang buhay ni Pablo, mga kapatid, alam natin dating siya ay kaaway ng Diyos. Pero mula nung tinawag siya ng Diyos, natutunan niya. Sa pagdaan ng araw, taon sa kanyang buhay sa paglilingkod, natuto siya. Kasi, kung papansinin po natin ang buhay ni Pablo, sabi nga niya, minsan sa buhay niya, yung gusto niyang gawin, hindi niya magawa. Di ba? Mayroon tayo narinig, gusto kong bumait, hindi ko magawa. Because, we are on the place, in the place. Nasa katawan pa tayo eh. Ang gusto nito, kasiyahan palagi. Ha? Alam niyo? Ha? Pero ang kagandahan, kung ikaw ay tayo mananampalataya, mayroon nang kumukontrol yan ngayon. Mayroon nang, kumbaga sabi nga mo ng Galatians, di ba? Pag-ising mo pa lang sa umaga, mayroon nang nagdidebate. Di ba? Gusto ng katawan, matulog muna ako. Diba? Relax muna ako. Gusto ng Espiritu, magtrabaho ka. Sino ngayon ang masusunod? Ganun lang po kasimple. Pero si Pablo, natutunan niya. Ano po natutunan ni Pablo? In Galatians chapter 2, verse 20. Napakaganda po na maging i-apply po natin to sa buhay po natin. Ang sabi dito, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Pansinin po ninyo. But Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Pansinin po ninyo mga kapatid. Napakaganda po na talagang panghawakan po natin itong salita ng Panginoon to sa buhay po natin. Sabi ni Pablo, diba? Ako ipinako kasama ni Kristo. Diba? Ang nabubuhay na sa akin ngayon ay si Kristo. Kung ako man ay nabubuhay ngayon, nabubuhay ako para sa Kanya. Estudyante ka man, tatrabaho ka man, magulang ka man, ano man ang ginagawa, kung ito ang dadalhin mo. Kung sinasabi natin na si Kristo na ang nabubuhay sa akin, so ano ang maging resulta nito sa buhay natin? Bilang isang mananampalataya. Mga kapatid, bilang isang mananampalataya. Magre-resulta ito ng paglilingkod mo sa Panginoon. Kasi kung si Kristo ang nabubuhay sa iyo, ano ba ang dahilan kung bakit naparito si Kristo? Hello? Ano ba ang dahilan kung bakit napunta dito si Kristo? Si Kristo na bubuhay sa iyo, ang dahilan kung bakit napunta rito si Kristo, nagkatawang tao, ano sabi ng Luke 19:10? Diba? For the Son of Man come to seek and to save the lost. Kung totoong nabubuhay sa iyo si Kristo, may concern ka sa kaligtasan, may concern ka sa pagmimisyon, may concern ka sa pagwi-witness. May concern ka, napakahalaga sa iyo ang kaligtasan ng iyong mga mahal sa buhay. Napakahalaga sa iyo ang kaligtasan ng iyong mga kaibigan. Kasi alam mo kung gaano ang hinaharap ng hindi pa mananampalataya kay Kristo. Unang-una, pag hindi mananampalataya, kontrol ni Satanas yan. Kaya nga sabi kanina, di ba? Gusto niyang bumait, pero hindi niya magawa. Bakit? Diba? Kontrol ni Satanas. Totoo po yun. Kasi dati, lasinggiro ako. Ilang bisis ko na pinangako na pag lasing na ako, hindi na ako inom. Hindi na ako inom. Pero pagkalipas lang ng... Pira na lang. Hindi na pala siya inom ng konti lang. Totoo yun. Totoo yun. Alam niyo yung sinasabi na, kaya mo namang baguhin sarili mo, nagyayabang lang yun. Nagyayabang lang yun.
Hindi natin kayang baguhin talaga totally ang ating. Pansamantala siguro. Kasi marami naman talagang mababait na tao eh. Pero hindi kumpleto. Mayroon din kahinaan ng tao. Kaya nga kailangan natin ng Panginoong Hesus. Kaya balikan ko po. Kung ikaw, sabi mo, nabubuhay na sa iyo si Kristo, dapat may concern ka. Di po ba? Sa kaligtasan. Hindi ka man siguro marunong pang magbahagi ng salita ng Panginoon, pero may concern ka. Kung may concern ka, maraming paraan. Para ang iyong mamahal sa buhay, para yung mga kaibigan mo ay makakilala sa Panginoon. Maraming paraan. Alam niyo kung, sabi nga po, di ba? Kung gusto, may paraan. Pero kung ayaw, maraming dahilan. Kasi ayaw, pastor eh. Niyayaya ko, pastor, ayaw eh. Pero dapat ang concern natin talaga ay ang kaligtasan. Kasi ako po naniniwala, and I believe you agree with me. Ako po naniniwala na ang pinakamahalaga sa buhay ng tao ay ang kaligtasan. Yes. Gaano man. Totoo yung salita ng Diyos eh. Makamtan mo man ang lahat sa mundong ito. Pero kung mapapahamak kayong kaluluwa. Yeah. Alam natin, nakasulat mismo sa Biblia, yung mayaman na si Lazaro. Kung pwede lang bayaran ang kaligtasan, gagawin yun yung ng mayaman. Kung pwede lang bumalik, magsimula muli. Doon niya nakita yung kahalagaan ng kaligtasan. At tayo rin. Alam natin kung gaano kahalaga ang kaligtasan. Balikan mo ang nakaraan. Kung hindi ka kaya kinatagpo ng Diyos, saan ka? Siguro ako, sabi ko nga, kung hindi ako kinatagpo ng Diyos, wala na ako. Kasi nga, puro bisyo sa katawan. Pwede kang mamatay sa sakit. Pwede kang mamatay sa bariling ka na lang yan. Kasi walang direksyon ng buhay. Pero salamat sa Diyos. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon. Kinatagpo tayo. Kinatagpo tayo dahil hindi tayo mabait. Po. Pero ang Diyos ang mabait. Ang Diyos ang mabuti. Yun po yung totoo. Kaya balikan ko po kanina. Di ba? Dapat yun ang nangyayari. Kaya pansinin po natin, nung sinabi ng Panginoon kay Pedro, sabi niya, bibigyan kita ng susi. Anong ginawa ni Pedro? At ang kanyang mga kasamang alagad. Mga kapatid, anong ginawa nila? In Acts chapter 2 verse 14. Acts chapter 2. Punta tayo sa aklat ng Acts. Aklat ng Gawa. Chapter 2 verse 14. Sabi po dito, then Peter stood up with the 11, raised his voice and addressed the crowd. Fellow Jew and all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Listen carefully to what I say. Anong ibig sabihin po nito? Dahil ang Panginoong Jesucristo, binigyan si Peter at ang mga alagad ng susi. Ito ngayon ang kanilang ginawa. Ito yung susi. Nagsalita sila. Sabi dito, i-explain ko sa inyo, ipaliwanag ko sa iyo. At yung mga susunod na kabanata o bersikulo, nakita po natin, pinakilala ni Pedro at ng mga apostol na ito ang tungkol sa Panginoong Hesus. So sabi ko nga po sa inyo kanina, kung ikaw isang mananampalataya, totoo na, sabi mo, ang foundation ng pananampalataya mo ay ang Panginoong Jesucristo. Ang turong
dinadala mo ay ang turo ng Panginoong Jesucristo. Pero hanggang doon lang, wala ka naman application. Hindi ka nagsasalita. Hindi ka nakikisama sa gawain ng Panginoon. Anong silbi nun? Yun po yung sinasabi ni James, ni Santiago na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Yun po. Ano nangyari? In chapter 2, Acts, verse 41 and 42. Pansinin po ninyo. Those who accepted this message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. 42. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. So, pansinin po ninyo mga kapatid. Dahil sa ginawa ni Pedro at ang kanyang mga kasamang apostol, nangaral sila, ano nangyari? Nagkaroon ng mga bagong mananampalataya. Nagpabautismo sila. At yung mga nagpabautismo ito ay nag-aral. They devoted themselves to the apostle teaching and to the fellowship and to the breaking of bread and to the prayer. Naniniwala po ako, mga kapatid, na kung ang mga mananampalataya magkakaisa sa gawain ng Diyos, mayroong blessing. Mayroong blessing. Mayroong po blessing. Kung ang ating pamilya nagkakaisa, sa loob ng ating pamilya, pansinin po ninyo, importante yung pagkakaisa. Mayroong blessing. Pero kung magulong balik pamilya, naku po, parang ayaw mong umuwi na sa pamilya mo. Diba? Kaya, yung kwento, tinanong nung bata, saan ka nakatira? Sa impyerno. Pero mo, sabi nung bata, tinanong siya kung saan nakatira? Sa impyerno. Diba? Sinong tatay mo? Demonyo. Sinong nanay mo? Demonya. Di ba? Kasi magulo. Yung nagtanong, sinamahan yung bata. Di ba? Pagbungad pa lang nila dun sa bahay ng bata, narinig na nung sigaw nung nanay. Demonyo ka! Sabi doon sa asawa niya. Di ba? Sumagot yung tatay, demonya ka. Kaya totoo sabi ng bata. Yung bahay nila, kung saan nakatira, ay impyerno. So, mga kapatid, gusto ko lang pong makita po natin kung gaano kabuti ang Diyos. Once na pinaglingkuran mo siya, there's always a blessing. Hindi po ganun kadali ang maglingkod sa Diyos. Totoo po yun. Totoo po yun. Pero alam niyo po, pag naglingkod ka sa Diyos, sinunod mo yung kanyang plano sa buhay mo. Yun yung sinasabi niya. Alam niyo yung John chapter 10 verse 10, di ba? Naparito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at magsira ng buhay. Pero sabi ng Panginoon, naparito ako upang bigyan sila ng buhay. Alam niyo yung buhay na yan? Buhay na walang hanggan po yun. At buhay na kasiya-siya. Napakaganda po ang plano ng Diyos sa buhay po natin. Yun po yung totoo. Tayo lang kung saan-saan tayo kumukuha ng mga idea. Samantalang andyan ang napakagandang plano. Sabi ko nga po ay naka-blueprint na. Yung Biblia mismo, yung blueprint na yun. Ang problema, ayaw natin tignan, ayaw natin basahin, ayaw natin pagbulay-bulayan kung saan-saan tayo tumitingin para sa magandang kinabukasan. Samantalang may pangako ang Diyos. Buhay na kasiya-siya. Given na yung given na yung sabi doon, naparito ako pong bigyan sila ng buhay. Yung buhay na yun, given na po yun Kung totoo kang mananampalataya.
Pero yung habang andito ka, yun ang problema. Habang andito tayo, yun ang problema. Once na nakiayon tayo sa mundong ito, doon ang problema. Pero kung tayo ay susunod sa kalooban, sa plano ng Diyos sa buhay natin, makikita po natin yung buhay na kasiya-siya. Sabi nga po kanina, sa matagal na paglilingkod ko sa Panginoon, wala akong nakita naglingkod sa Diyos na nagsisi. Wala po. Wala akong nakitang naglingkod sa Diyos na nagsisi. At wala akong nakitang naglingkod sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. Amen. Nagtataka nga ng maraming mga tao. Sabi nga, ano bang ginagawa nyo palagi sa church? Baka naman sumubra kayo sa langit. Kasi hindi nila naintindihan. Hindi nila naintindihan. Pero ang prinsipyo ng Diyos, alam natin, pag inuuna mo siya, Matthew 6:33. Diba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Problema natin, mga kapatid, inuuna natin, binabaliktad natin. Diba? Napakaganda po. Diba? Na itong church ng Panginoon na ito, makikita po natin, pinangako ng Diyos na hindi ito pwedeng papakilaman ni Satanas. Sabi nga, the gate of Hades, sabi doon, kahit kamatayan, hindi pwedeng pigilan ang gawain ng Diyos. So hamon po sa bawat isa sa atin. Mayroong challenge, pero bago ako pupunta doon sa challenge na yon, mga kapatid, gusto ko lang pong magkaroon tayo ng warning. O maybe not a warning, to reminder para sa atin. Ano po itong reminder na ito? Mga kapatid, di ba 12 yung pinili ng Diyos? Mayroong sumablay, di ba? Anong ibig sabihin doon sa buhay ni Judas? Ano yung reminder na gusto natin pong maipakita po dito? Mayroon po kasing sinasabi sa Biblia, mga kapatid. Matatagpuan ito sa aklat ng Hebrew, chapter 6, verse 4 to 6. Hebrew, chapter 6, verse 4 to 6. Puntahan po natin, mga kapatid. Hebrew, chapter 6. Sabi po dito, it is impossible for those who have once been enlightened. Pansinin po niyo yung once enlightened, who have tasted the heavenly gift, and we have shared the Holy Spirit. Una po, sabi dito, once enlightened. Diba? Naliwanagan. Tapos yung sabi dito, tasted the heavenly gifts. Diba? Natikman niya yung mga bagay na panlangit. And then pangatlo, shared in the Holy Spirit. Sa Tagalog po, mga kapatid, puntahan po natin. Chapter 6, verse 4 to 6. Gusto ko pong tingnan po natin sa Tagalog. Sapagkat tungkol sa mga minsan na liwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi sa Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ang kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos ay hindi na maaring baguhin silang muli sa pagsisisi yamang kanilang pinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilagay na muli siya sa kahihiyan. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Si Judas po, within 3 years kasama niya ang Panginoon, kasama niya yung kanyang mga alagad.
Naliwanagan siya, naririnig niya yung mensahe. Di ba? Naliwanagan po siya. Natikman na rin niya yung mga panlangit na gawain. At sabi doon, sa pangatlo, yung nakibahagi na rin siya sa gawain ng Banal na Espiritu. Pero bakit? Bakit po? Sumablay si Judas. Kasi po, wala talaga siyang totoong relasyon sa Panginoon. Wala. Babasahin mo ang mga pangyayari. Hindi nga niya kinilala ang Panginoon na Lord eh. Wala. Basahin nyo. Palagi sinasabi niya, Master. Guro. Pero never na niyang tinawag na Panginoon. Never po. So, anong ibig ko sabihin? It's about time, tingnan po natin. Totoo ba talaga na mayroon tayong relasyon sa Panginoon? Kasi kung totoong mayroon kang relasyon sa Panginoon, gaya ni na Pedro, yung 11 kasi doon sa binasa natin, napalitan na si Judas, si Matias, yung ipinalit. Diba? Ano ang kanilang ginagawa? Ano ang kanilang concern? Yung gawain ng Panginoon. Kanilang concern yung kaligtasan. Kasi yun ang concern ng Panginoon, di ba? Naparito ako, naparito ang anak ng tao upang hanapin. Eh wala na ang Panginoon, sino ang gagawa? Wala na ang mga apostol. Sino ang gagawa? Sino po? Di ba ang Lakeview Southern Baptist Church? Mga kapatid? So challenge sa atin. Ito ang challenge sa atin. 16 years ago, tingnan niyo po, 16 years ago, mayroong mga kapatid natin na they take the challenge. Diba? Ang Panginoon. Kasi ang utos ng Panginoon, go. Diba? So, you must take that challenge. At nung panahon yun, mga kapatid natin na nag-take ng challenge, ang pamilya Ariola. Kasi concerned din sila sa kaligtasan. Hindi lang sa kanilang pamilya, kundi sa lugar na ito. So sabi ko kay sister, kasi brother, boy, magkaroon ng Bible study sa kanila. They take that challenge. Binuksan nila yung kanilang bahay. Nagkaroon ng Bible study. Hindi ganun kadali. Kasi kailangan nilang mag-imbita. Kailangan nilang magluto ng pansit o anumang may merienda. Diba? Pero they take that challenge. At doon nagsimula ang gawain ng Diyos. Nakita ng Diyos ang puso nila. Pinagpala ng Diyos. Yung gawain. Mga ilang buwan lang, somebody takes also the challenge. At yun ang pastor ninyo at ang kanyang pamilya. Para pangunahan ang gawain na ito. Maalala ko lang, palaging umiyak si Rose. Rose. Gusto ko lang maalala yun. Laging umiyak si Rose. Kasi nawala ng trabaho ng pastor niyo. Grabe, kasi maganda ang trabaho ng pastor niyo. Nung hindi pa siya involved sa gawain, maganda. Ang ganda nung Oo nga. Nung panahon yun lang ang kinukwento ko, to challenge everybody. Ang ganda ng buhay ng pastor niyo nung hindi pa siya naglilingkod. Ang ganda ng bisikleta niya. Kasi wala pang benediction, nasa labas na kasi pupunta sila sa Tagaytay. Ang ganda yung si doktor, no? Si doktor,
halaga ng kotse yung bisikleta niya. Biruin niyo yun? Halaga na, mas mahal pa nga yung bisikleta niya sa kotse ko dati. Ganon po yun. Pero tingnan niyo, linggo nagsimba ko nagsimba. Pero wala pang benediction, nasa labas na. Kasi aakyat sila sa Tagaytay. Pero siguro, sa kapangyarihan ng Diyos, hinipo ang pastor niyo, hinipo. Iyak si Rose. Kasi nung naglingkod ang pastor niyo, that was Sunday. Di ba? Sunday. Sabi ng pastor niyo, ito kwento ko lang, hindi para itaas ang tao. Hindi para itaas ang pastor niyo. Gusto ko lang ma-challenge kayo para doon sa hindi pa nakakaalam. Isang Sunday, bago mag-Sunday, kinausap ako ng pastor niyo. Kasi ahinti siya eh. Kaya, sabi niya sa akin, Pastor, pwede bang hindi muna ako magsimba? Kasi siya yung isa sa mga leader ng panahon niyo. Okay lang. Bakit? Sabi ko sa kanya. Kasi po, may ahinti ako eh. Kailangan kong sunduin sa Batangas eh. Kasi dadalhin ko siya doon sa opisina namin. Sabi ko, trabaho yan para sa pamilya mo. Sige. O nangyari nga, hindi nagsimba. So, ang kwento niya, kinuha niya yung kanyang kliyente. Yung kanyang kliyente ay may chika-bibs. Di ba? Yung kliyente, hindi doon pumunta doon sa bibilhin niyang makina. Kundi dinala ni pastor doon sa chika-bib niya. Lusot nga naman doon sa kanyang asawa. Di ba? Pero ang Diyos gumawa ng paraan. Nakita ng pastor niyo na nagamit siya. Pero linglong-linggo nagamit ka doon sa hindi tamang gawain. Di ba? So, he decided to quit the job. Nag-resign siya. Kasi kailangan niyang talagang magkaroon ng sale, di ba? Ng binta eh. So, gagawin mo lahat para magkabinta ka. So, sabi ko sa kanya kung ano ang mabuti. So, he decided to quit. Nag-resign. Kaya iyak si Rose. Kasi, wala. Zero. Pero, hindi nagtagal. Sunday rin po, kumakain kami. Diba? Kumakain kami. Nagring ang cellphone ng pastor niyo. Sa kabilang linya, yung kanyang kasama dati sa trabaho. Inaalok siya ng trabaho. Sabi ng pastor niyo, Ma'am, hindi na ako pwede kasi pastor na ako eh. Yun nga eh. Dinig na dinig ko. Yun nga eh. Yung gusto ko nga eh. Magsama tayo. Nakita niyo kung gaano kabuti ang Diyos pag sinunod mo siya. Doon nagsimula. Karoon relate ng trabaho ang pastor niyo. Naglilingkod ka siya sa Panginoon. At nakita naman ninyo kung paano sila pinagpala. Hindi ganun kadali. Pero challenge po ito sa bawat isa, mga kapatid. Kailan pa tayo maglilingkod talaga sa Panginoon? Alam nyo, nagpupuri ako sa Panginoon sa bawat isa sa inyo. Maaring kasama kayo dito sa pag-awit, pag-araw ng linggo, o kung ano man yung ginagawa nyo. Pero nawa, bigyan nyo ng pansin ang pagmimisyon. Bigyan nyo ang pansin ang pag-witness. Kasi ito, mga ano na lang po ito. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga. Pero alam nyo ito, dapat bunga na lang yun. At dahil sa challenge na yon, dahil sa mga taong nabanggit ko, yun nagsimula ang gawain ng Diyos dito sa lugar na ito. Sabi nga kanina, pansinin po ninyo, nagsimula sa garahe. Diba? Nalipat sa garahe. Diba? Pero ngayon, tingnan nyo, kung gaano kabuti ang Diyos. Kaya challenge po ito sa bawat member. Diba? Challenge po ito. Kasi,
Baka akala natin, umaawit na naman ako, pastor, tumutugtog na naman ako. Di ba? Pero kung wala kang concern sa kaluluwa ng iba, matakot ka. Matakot ka. Baka kabilang ka dun sa sinasabi na sa Hebrew chapter 6. Na dun siya sinasabi doon sa verse 6, they fall away. Marami na akong nakita. Within 31 years na magiging pastor ko, mayroon akong nakita. Mga pastor din. Masigasig sila dati. Pero ngayon, wala na. Zero. Wala na sila sa Panginoon. Bakit? I believe, wala talaga sila ng relasyon. Hindi nila naintindihan talaga. Wala talaga siguro. Sa aking paniwala, hindi po yun mananampalataya. Diba? Naliwanagan lang. Diba? Nakitikim lang sa mga gawain panlaki. Pero ang totoo, wala. Alam nyo, shared the Holy Spirit, sabi po doon sa binasa natin kanina. Alam nyo, kung totoong mga mananampalataya, hindi ka nakikishare lang. Silyado ka eh. Hindi ka nakikisama lang. Ang totoo, ang mananampalataya, we are sealed by the Holy Spirit. Hindi ka lang nakikisama o nakikihati doon sa banal na espiritu na nasa kapatid mo. Kaya, tingnan po natin itong bagay na ito. Kasi, napakahirap. Pero, andito ka na. Pero darating ang araw, wala pala. Ang pinakamasakit na marinig mo ay yung sasabihin sa iyo ng Panginoon, hindi kita kilala. Napakasakit noon. Panginoon, sabi nga doon sa Matthew 7, di ba? Panginoon, nangaral kami sa pangalan mo. Diba? Nagpalayas kami ng demonyo. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Mapaggawa ng masama. Alam niyo ba yung masama doon? I believe, hindi yung ugali natin. Yung mga nagagawa natin. Kasi yung mga nagawa nating kasalanan, binayaran na yun eh. Ano yung masama na sinasabi natin doon? Yung masama kasi ang itinuro mong mali. Nangaral ka nga, pero sinabi mo na si Kristo ay hindi Diyos. Nangaral ka nga, pero sinabi mo, dinagdagan mo, kailangan mong gumawa para maligtas ka. Nangaral ka nga, pero sinabi mo, magpabautismo ka para maligtas ka. Di po ba? Kaya tingnan po natin ito. Basahin niyo Matthew 7, verse 21. Ha? Pababa. Sabi ng Panginoon, nangaral nga kayo. Hindi ko kayo kilala. Kasi mali yung itinuturo nyo. Kaya mag-ingat po tayo sa tinatanggap natin turo. Mga kapatid, mag-ingat tayo. Ha? Hindi dahil graduate ng Bible school. Kung mali, mali. Ha? Mag-ingat po tayo, yung mga kumakalat ngayon. Mag-ingat po tayo. Kasi, alam niyo si Satanas, napaka-clever si Satanas. Paano niya nadaya si Eva? Diba? Paano po? Anong sabi niya kay Eva? Totoo ba yan? Diba? Pinasok niya yung doubt doon sa salita ng Diyos. So, maingat po tayo. Pero I believe, ang totoong Kristiyano, concerned siya talaga sa gawain tungkol sa kaluluwa. Diba? Kung hindi ka marunong, sabi nga, diba? They devoted themselves to the apostles' teaching. Makipag-aralan, oh, ang daming mga teacher dito. Purihin ng Diyos. Oh. Hindi lang yung pastor nyo na ngayon. I believe, ilan pastor dito, di ba? Andyan si Pastor Boyeng, Pastor Abby, Pastor Yel, Pastor Alan. Di ba? Purihin ng Diyos sa buhay ng mga pastor na ito. Pero hindi lang pastor ang sinabi na go, di ba? Kundi sa bawat membro. Mag-concern tayo, magkaroon tayo ng concern sa kaligtasan. Di ba? Hindi sapat po yun. Umaawit ka, okay, purihin ng Diyos. Nag-aalay ka ng awitin.
Pero kung wala kang concern sa kaluluwa, mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Di ba? Kasi sabi nga ng James, di ba? Sabi ni James, oo nga, may mananampalataya. Si Satanas nga, nampalataya rin eh. Nanginginig pa nga eh. Oh. Pero anong problema ni Satanas? Anong problema ni Satanas? Mga kapatid. Ano ang problema niya? Puso. Ayaw niyang magpasakop. Diba? Yun ang problema. Kaya kung ikaw, sabi mo, Kristiyano ka, ayaw mo magpasakop sa iglesia, ayaw mo magpasakop sa pastor mo, matakot ka. Matakot ka. Kasi ang pagpapasakop sa pastor, hindi kay pastor ka nagpapasakop. Sa Panginoong Jesucristo nagpapasakop. Kasi siya naglalagay ng pastor. Siya naglalagay ng leader. Siya yung naglalagay ng mga teacher. Ikaw din, binigyan ng kaloob ng Diyos. Diba? Inilagay nga tayo parang isang gusali eh. Inambing tayo sa parang isang katawan. May kanya-kanya tayong gawain. Pero ang purpose ng katawan na ito ay to glorify God. Diba? Okay, mag-awitan tayo to glorify God, purihin ang Diyos. Pero alam nyo, kung paano natin mapapasaya ang Panginoon, mapapasaya ang langit, ano sabi ng salita ng Diyos? Diba? May isang kaluluwa lamang na nagsisi, libo-libong anghel ang nagkakasiyahan sa langit. Kung gusto mong pasayahin ng Panginoon, mag-witness ka. Yes. Buksan mo ang tahanan mo sa Bible study para sa iyong mga kapitbahay, sa iyong mga mahal sa buhay. Diba? Yung ba naman magluto ka ng pansit, ikabibigat ba yun? Pag-serve mo sa Panginoon yun. Ang purpose mo lang talaga ay makakilala sila. Kasi pag hindi sila nakakilala, diba? Kawawa ang mga taong ito. So I believe na itong church ng Panginoon na ito, kabilang ka doon, kapatid. Membro ka eh, di ba? Amen? Ganon din yung mga nanonood ngayon sa virtual. Membro rin po kayo, mga kapatid. Diba? Kaya gumawa po ako ng with the permission of your pastor. Diba? Nagpagawa ako kay Jam ang tawag ko po dito, mga kapatid, ay Anniversary Challenge. 2021-2022. Nakalagay po diyan, di ba? I will love my family pa more. Ulitin ko po. I will love my family pa more. Ano po 'yon? Dalawang klase yung pamilya natin, physical, di ba? At spiritual. Doon sa physical, sabi po diyan, di ba? Pwedeng ilagay po, pwedeng bigyan nyo po yung bawat isa. I will pray my family. I will support my family whatever plans we have. I will help my mother. Diba? Specific na ito. Washing clothes. Diba? Washing dishes. And then sa spiritual. Diba? Diba? Sabi, pwede nyong palakihin para, ito, sabi doon sa spiritual, I will pray my church. I will support my church whatever plans we have. Lalong-lalo na, ilagay nyo doon yung mission. Diba? Suportahan mo. I will help in the ministry of witnessing, service, etc. And then, sabi po dito, commitment 21-22. Bakit hanggang 22 lang? Para pagdating ng 22, may, diba? Mayroong evaluation. Diba? I-recommit mo ulit kung mayroon ka pang gagawin. And I believe, pag buhay ka pa, pagdating ng araw na yon, mayroon pang pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Amen? Amen, mga kapatid? Okay. Then, pirmahan mo. Ilagay mo yung pangalan mo. Andyan yung perma ng sekretary ninyo.
Andyan yung perma ng pastor. Ito ay itatago ng sekretary. Ano yung matitira sa'yo? Picturean mo lang, ilagay mo sa cellphone mo para mapaalala sa'yo palagi. Amen. And I believe kung gagawin po natin ito, diba? Lalo pang padaluyin ang pagpapala ng Panginoon sa church na ito. Mga kapatid. Diba? Pag gagawin po natin ito, hindi na kayo kakasya dito. Alam nyo mga kapatid, ang sikreto, diba? Alam nyo ang sikreto, bakit pinagpapala ng Diyos ang kanyang iglesia? Ganito po yun. Once na kayo'y nagkaisa, diba? Nagsuportahan sa isa't isa, nagpapalakasan kayo sa isa't isa, diba? Magpapadala ng Panginoon. Kasi alam niya, maalagaan niyo yung bagong mananampalataya. Pero once na yun, hindi niyo ginagawa. Walang pagkakaisa, walang pagsusuporta, walang pagpapanalanginan. Paano magpapadala ng Panginoon ang bagong mananampalataya? Alam niya na hindi niyo maalagaan. Diba? Sa simpleng magulang lang. Sa simpleng magulang lang. Papayag ka ba na papuntahin yung anak mo na ang gulo-gulo? Diba? Yung lugar na kanyang pupuntahan. Lalo na yung magulang natin. Ang ama kasi ang nagdadagdag eh. Pansinin niyo yung Acts 2. Diba? Kung babasahin niyo po doon. Added. Kasi nakita ng Diyos yung pagkakaisa. I believe, nakita ng Diyos dito sa kanyang iglesyang ito, ang Panginoong Jesucristo. Kaya, nagpapadala siya ng idinadagdag. Marami ng bagong mga mananampalataya. Pero kulang pa. Paano yung iba? I believe, sa survey, 20% lang sa bawat churches ang talagang nag-i-involve sa gawain. True, di ba? True. Maraming mga membro na talagang sambabuhay, sabi ko nga. Lalo na yung membro na makikita mo lang pag anniversary. Diba? I believe, wala naman dito, no? Wala naman dito, no? Marami kasi. Doon sa Muntinlupa dati, maalala mo? Mayroon kami membro doon. Alam niya yung anniversary. Alam niya yun. Makikita mo to siya, anniversary. Pero yun, pupunta sa church, may baon na, plastic labo. Opo, totoo po yun. Totoo yun, naranasan namin yan. Sa Muntinlupa. I've been in Muntinlupa 10 years. 10 years ako doon. Tuwing anniversary, kita mo niya, Apple Tower. Sabi niya talaga naman, ang saya-saya niya. Pero pag uwi, talaga may plastic labo eh. Guro mo yan. Totoo po yan. Tuwing anniversary. Hindi mo pa kilala. Kilalang-kilala yun. Lalo na si Brother Tintong, kilalang niya. Alam niya yung anniversary ng church. Panawa, hindi ganon po. Magtulungan po tayo. Tulungan niyo yung pastor. Tulungan niyo yung mga leader. Diba? Andyan po ang gawain ng yung church. And nagpupuri ako sa Panginoon. Papasalamat ako sa Panginoon. Nagagalak po ako na nakikita ko ang church na ito ng Panginoon. Talagang tumutugon sa panawagan ng Panginoon. Na humayo. Pero mo, may gawain kayo sa Baras, diba? Mayroon kayong gawain sa Batangas, diba? Iba't ibang lugar. Hamon po ito. This is challenge. So, suportahan ba natin itong mga gawain kita? Diba? Papanalangin ba natin? Alam nyo, lahat, kung hindi man tayo nakakapunta talaga, physically, doon sa mga mission na ito, panalangin mo lang. Panalangin mo si Pastor Jiel, Pastor Cesar, Pastor Uyeng. Dalawa sila, nakikita natin palagi. Diba? Panalangin natin sila. Kasi hindi madali po ang pupunta sa mission. Diba? Tapos, pagdating ng meeting, ikaw pa yung talaga naman na malakas ang boses. Diba? Marami. Experience ko yan eh. Diba? Membro, pag meeting, malakas ang boses tungkol sa paggastos, pero tignan mo, hindi nagbibigay. Totoo yan. May tinanggal akong treasurer.
sa isang church. Di ba? Kasi treasurer, hindi naniniwala sa tithes. Pero siya may hawak ng... Totoo po yun. Pero mo yun. Kaya, pag meeting, pansinin nyo kung sino yung malakas ang boses. Siyempre, exempted ang pastor nyo. Dapat lang yung pastor. Pero alam nyo yung membro minsan, kita nyo, yung malakas ang boses. Diba? Yun ang talagang Sana Kristiyano yun. Po. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Pananagutan po natin ito sa Panginoon. Yun ang totoo. Hindi mo pwedeng sabihin, si ganito kasi, si ganito. Hindi po. Alam niyo po ba, pagharap natin sa Panginoon, hindi naman tayo sabay-sabay. Sabi ng Biblia, isa-isa tayong harap sa Panginoon. Wala kang may tuturo. Wala kang may tuturo. Wala sila sa picture doon. Dalawa lang kayo ng Panginoon. Sino ituturo mo? Yung usapan, kayo lang. Panginoon. Anong? Tinanggap mo ba talaga siya? Automatic yun. Wala na. Pinaglingkuran mo ba talaga siya? Kaya nga matindi ang sinabi ni James Patunayan mo, pananampalataya mo. Kasi Satanas din, nananampalataya. Nanginginig pa nga Kaya ano yung mga dapat nating alisin? Diba? Pagpapasakop, importante sa Diyos. Pagpapasakop sa mga leader natin. Pagpapasakop sa ating iglesia. Anong ibig sabihin? Pag halimbawa, ikaw, membro, di ba? Hindi nasunod yung gusto mo. Kasi sa atin naman pinag-uusapan di ba? Halimbawa, hindi nasunod. Huwag kang magtampo. Diba? Kasi pinagkasunduan yan na mas marami. Kung natalo ka, sumunod ka muna. Hindi rong rason na hindi na pagbigyan yung gusto mo. Hindi ka na ate. Sino ang pinaglilingkuran mo? Lahat tayo dito mga kapatid. Isa lang ang pinaglilingkuran natin. Tandaan po natin yan. Ang Panginoong Jesucristo. So nawa, itong mensahe ng Panginoon na ito. Hindi lang yung foundation ng ating pananampalataya. Hindi lang yung foundation ng ating turo. Kundi yung foundation ng ating paglilingkod. Importante po yun. Diba? Importante po yun. Gawin po natin ito. Nawa ay yung challenge na ito ay may sagawa natin. With the permission yung pastor nyo. Yan. Gawin ninyo. Then submit. Picturean mo na kung pwedeng mas maganda o palitan na mas maganda para naman presentable ito, di ba? Then, I believe na makakatulong po ito. Kasi naman tayo, totoo po yan, minsan nakakalimot tayo. Pero kung mayroong nagpapaalala sa atin na mayroon tayo palang commitment sa Panginoon ito, para sa Panginoon ito. Commitment 21:22. I will pray my church. I will support whatever plans we have in the church. Diba? I will help in the ministry of witnessing. Diba? Dapat lahat mag-involve dito. And I believe, pag ito ang nangyari sa isang iglesia ng Panginoon, pag ito ang nangyari sa Lakeview Southern Baptist Church, lalo pa kayong pagpapalain ng Panginoon. At mapapurihan ng Panginoon. Masabi nga ng mga taong nasa paligid natin na itong iglesyang ito ay totoong iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Purihin ng Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, na siyang aming Panginoon, na siya aming tagapagligtas, na siya naming pinaglilingkuran. At sa gabay at patnubay at pagtuturo sa amin ng banal na Espiritu,
Patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa kabutihan mo po sa amin. Sa kabutihan niyo po sa iyo pong iglesyang ito, ang Lakeview Southern Baptist Church. Panginoon, salamat. Dahil kayo ang patuloy na nagpapala sa iyo pong iglesyang ito. Panginoon, salamat. Dahil kayo ang pumili sa amin. At kayo ang nagbigay ng pribileyo na kayo po ay aming patuloy na mapaglingkuran. Dalangin namin, Panginoon, nabigyan mo ng Espiritu ang pagkakaisa ang iyo pong iglesyang ito. Bigyan niyo po ng Espiritu ng kababaang loob ang bawat isa, Panginoon. Espiritu ng tunay na pagmamahalan, pagtutulungan, pagpapalakasan, pagpapanalanginan, Panginoon. At Espiritu ng pagkakaisa, lalong-lalo na po, ang pagtugon sa inutos mo, ang paghayo, Panginoon. Ang pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa pamagitan mo, aming Panginoong Hesus. Pagpalain mo, O Diyos. Pagpalain mo, aking Ama, ang iyo pong iglesia dito. Pagpalain mo po ang mga leaders sa pangunguna ng iyong itinalagang pastor, Pastor Cesar Torregosa. Pagpalain mo po ang kanyang pamilya. Pagpalain niyo, Panginoon, ang bawat pastor na nandito, Panginoon. Pastor GL, Pastor Buying, Pastor Abby, at ang kanilang mga pamilya, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat leader. Pagpalain niyo po ang bawat lingkod mo. Pagpalain niyo po ang bawat membro. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang mga naging bisita sa anibersaryong ito. Panginoon, kinikilala po namin na kayo ang may-ari, kayo ang nagtatag ng iyo pong iglesyang ito. At sabi niyo, Panginoon, kahit kamatayan, hindi makakapigil ng pagpapala niyo po sa iyo pong iglesyang ito, Panginoon. Na ang iglesia niyo pong ito ay hindi makapagtatanggumpay ang kamatayan, Panginoon. Dahil kayo ang muling pagkabuhay magpakailanman. Panginoon, salamat po sa pribileyo na maging kaisa ako, kasama ko po ang aking anak, kasama ko po ang aking mga kamanggagawa sa pakikiisa sa selebrasyon na ito. Selebrasyon, Panginoon, para ibalik namin sa inyo ang aming papuri. Kasi kayo ang karapat-dapat na mabigyan ng papuri. Sa inyo ang kapurihan magpakailanman. Lahat ng ito, dinadalangin po namin na punong-puno ng pagpapasalamat. Sa pangalan po ninyo, aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless po. God bless.